naririnig ko lagi, tsaka nababasa lagi. Ito sa mga fans natin, baka na-experience nyo din to. Yung ADUO, nakikita ko lagi yan. Or ADUO. Familiar ka ba doon, pre? Kakabasa ko lang din yan this week dun sa gagawin na performance review ng FIA sa additional design and upgrade opportunities. Ito yung ginagawa kasi ng FIA para makita nila kung ano yung powertrain ang tinuturing nilang nasa top ng kanilang performance index. And based on their review, nakita nila na yung Red Bull na powertrains in collaboration with Ford was classified as the best engine. Ano lang to yung ICE, internal combustion engine. Hindi pa kasama yung battery setup, hindi pa kasama yung MGU-K dyan. Looking at the ICE alone, Red Bull powertrain yung parang benchmark ng mga makina. Mas malakas pa sa Mercedes? Mas malakas pa sa Mercedes. Kaya nga nakakapagtaka, di ba? Ngayong 2026 season, Mercedes yung parang benchmark ng mga makina sa akala natin. Pero yung pala, mas malakas yung ICE ng Red Bull powertrains with Ford. Sa ADUO, sinasabi dito upgrade opportunities. Ano to? Parang magbibigay sila ng ayuda sa mga mahihinang powertrains? Oo, mismo. This is to level yung playing field ng mga makina. Kasi dun sa evaluation nila, yung pangalawang engine is Mercedes followed by Ferrari. Meron na parang 2% to 4% yung deficit ng Mercedes tsaka Ferrari. And because of this, maaayudahan ang Mercedes ng additional upgrade na fund. Tapos, may 70 extra hours sila to work on testing ng mga makina. Yung Ferrari, mas magkakaroon ng pinakamalaking ayuda. Both kasi silang mas funds, mababa pa. Kasi sila yung mas mababa pa. Both funds plus yung extra hours na pwede nilang i-develop further. So ano yung magiging implication nito? Yung Red Bull, nakalak na. You don't touch your ICE for now. Huwag nyo na yan gagalawin kasi kayo yung benchmark, kayo yung hinahabol. Yung Mercedes, meron silang additional na fund na ilalaan. Now, ano ang gagawin ng Mercedes or Ferrari? Are they going to just continue on parang maintain yung kanilang current na 2026 na powertrain? Or magsisimula na sila dun sa 2027 na powertrain, di ba? May extra na may ayuda Ano ba? At yung tinatawag na ang lakas na, pinalakas pa. So itong changes na to mga pre, for this season mag-start, di ba? Sunod na races. Oo. Okay. So kumbaga, pag mas mahina yung makina mo, mas malaki ang ayuda ang ibibigay sa'yo ng Formula 1. Mas maraming oras. Bibigyan ka pa ng mas maraming oras to develop. Oo. So, para mahabol mo yung benchmark. It makes sense din para mas maganda yung competition panoorin ng mga fans, ng audience, para hindi masyadong malayo yung agwat ng mga malalakas sa mga mahihinang team. Okay, that makes sense. Good explanation. Ganda.